Hi, alam mo ba na may part sa sarili mo na parang superpower kung matutunan mo lang kontrolin? Oo, yung tinatawag na isip at emosyon, pag hindi mo alam paano ito i-handle, parang lagi kang pagod, stressed, o parang stuck. Pero pag natuto ka, kaya mong baguhin ang direction ng buong buhay mo. Kaya kung gusto mong malaman paano kontrolin ang isip mo, i-handle ang emotions mo, at mabuhay ng mas kalmado at malinaw, tapusin mo tong video na to. Ito ang 10 mind control tips na makakatulong para maging mas strong ka mentally at emotionally. Let's start. Tip number 1, iwasan ang mga bagay na masarap lang sa simula. Minsan, may mga bagay na ang sarap sa umpisa pero pagsisihan mo rin sa huli, like staying up late watching series kahit may work ka kinabukasan, or eating junk food kahit nagda-diet ka. Sarap, yes. Pero pag habit mo na, mahirap na kontrolin. Kaya isipin mo lagi, okay ba to para sa future self ko? Ang totoong control ay yung kaya mong tumanggi kahit gusto mo. Kasi alam mong may mas malaking benefit in the long run. Tip number 2, don't react agad-agad. Kapag may nangyaring nakakainis, automatic ba na sumisigaw ka? O nagagalit agad? Yan ang tinatawag na reaction-based living. Pero kung gusto mong maging in control, kailangan mong matutong huminga muna. Pause. Count 1 to 5. Then tanungin ang sarili, deserve ba nitong sitwasyon na magalit ako? Hindi lahat ng bagay kailangan ng reaction. Minsan, ang best response ay yung kalmado. Tip number 3, bantayan ang mga pinapapasok sa isip mo. Lahat ng pinapapasok natin sa utak, TV, music, social media, news, may effect yan sa mood at pag-iisip mo. Kung puro drama, negativity, chismis, at stress ang pinapanood mo, guess what? Magiging ganun din ang vibe mo. Pero kung puro motivational, educational, o relaxing content ang madalas mong nakikita, mas magiging kalmado at focused ka, so start filtering your content. Piliin mo yung nakakatulong sa mental health mo. Tip number 4, piliin mo kung anong aalalahanan mo. Hindi lahat ng memories dapat mong dalhin araw-araw. Yes, may mga nasaktan, may failures, may regrets. Pero tanungin mo, may natutunan ba ako dito? Kung wala nang silbi ang memory, let go. Kung may lesson, take it, don't live in the past. Dito ka sa present, kasi yan ang kaya mong baguhin. Tip number 5, mag-practice ng positive self-talk. Kung araw-araw mo sinasabing sa sarili mong ibobo ako, pangit ako, o wala akong kwenta, eventually, maniniwala ka. Pero kung uulitin mo sa sarili mo araw-araw na, kalma ako. Deserve ko maging masaya. Deserve ko ng peace. Then little by little, maniniwala rin ang utak mo. This is called auto-suggestion. Gawin mong habit ang positive self-talk, kahit 5 sentences lang araw-araw. Tip number 6, intindihin mo ang emotions mo. Kapag may naramdaman ka, huwag mo agad i-ignore o pigilan. Emotions are messages. Galit, baka may hindi ka na-express. Lungkot, baka may kailangan kang i-heal. Takot, baka kailangan mo ng extra preparation. Hindi mo kailangan labanan, kailangan mo lang intindihin. Ask yourself, anong sinasabi sa akin ng nararamdaman ko? Kapag naintindihan mo, mas madali mo itong makokontrol. Tip number 7, piliin ang mga taong kasama mo. Sobrang totoo ito, you become like the people you spend time with. Kapag palagi kang kasama ay nega, chismosa, o laging nagrereklamo sa buhay, eventually, maa-adapt mo yon. Pero kapag palagi kang kasama ay masayahin, goal-oriented, supportive, mas gaganda rin ang mindset mo, so check your circle. Kung hindi ka pinapalakas, baka kailangan mo ng lumayo. Tip number 8, build daily discipline. Disiplina, gawin ang tama kahit tinatamad ka. Hindi siya easy, pero yan ang secret ng mga successful na tao. Kahit simpleng bagay lang, tulad ng paggising ng maaga, pag-i-exercise, pagbabasa ng kahit 10 minutes, journaling. Kapag consistent mo yung ginagawa, natututo ang utak mo mag-focus, kahit maliit na progress, tuloy-tuloy pa rin yan basta disiplina ang puhunan. Tip number 9, live in the moment. Kapag kumakain ka, kumain ka lang, huwag mag-scroll. Kapag naglalakad ka, pansinin mo yung hangin, tunog, paligid. Ito ang tinatawag na mindfulness, buhay sa ngayon. Mas less anxiety, mas less overthinking. Kasi ang utak mo, hindi lumilipad sa what if, nandito siya sa what now.
Tip number 10, mag-journal at mag-meditate. Ito ang dalawang best practices para maging mentally calm ka. Journal ang isulat mo lang kahit ano. Pwede thoughts, feelings, goals. Nakakatulong to para ma-clear ang utak. Meditation, umupo ka lang, pumikit, at huminga ng malalim. Kahit 5 minutes lang. Walang magic dito, pero sa araw-araw na practice, mas nagiging aware ka sa sarili mo. Mas alam mo kung kailan ka na-overwhelm. Mas kaya mong i-handle ang pressure at stress. So ayun, kung naramdaman mong wow, ito ang kailangan ko today, ibig sabihin ready ka na for the next level. Hindi kailangan perfect agad. Ang mahalaga, araw-araw mong pinipiling maging better. Kahit dahan-dahan. Remember, ikaw ang driver ng isip mo, hindi ang emotions mo, hindi ang past mo. At kung umabot ka sa part na to ng video, salute sa'yo, seryoso kang mag-grow. Kaya keep going. Galingan mo. Kaya mo yan. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe para mas marami ka pang matutunan sa next videos. Ingat ka palagi.